Sa pagkapanalo ng Germany kontra Latvia, maliban nga sa undefeated pa rin sila, nakapasok na sila sa Olympics at di lang yun garantisado na ang top 4 finish ng bansa since 2002 nung mga time na naglalaro pa sa kanila si Dirk Nowitzki. Isang napakaganda na achievement para sa team na ito na nagsimula bilang dark horse team. Ang kanilang mga katapat, ang United States na naghahanap ng kanilang ika-6 na FIBA World Cup Championship. Makalusot kaya ang Germany at tuluyan pa rin iparada ang kanilang undefeated record? O ipapakita ng United States na sila pa rin ang pinaka-dominating team sa buong mundo at hindi nagmamatter ang win-loss record sa FIBA World Cup? Yan ang mga aalamin natin sa videong ito. Transition, transition, transition! Katulad nga ng nabanggit ko sa USA versus Italy video ko, napaka-deadly nga nitong United States sa open floor at sa transition game. Mapa-transition 2 man yan o transition 3, hindi mapipigilan itong United States. Dahil currently sila ang number 1 pagdating sa scoring. At out of 101 points, 26 doon ay galing sa transition points. Maliban dyan, nangunguna din itong United States sa steals department dahil nag-a-average sila ng 10 steals per game. Kaya hindi pwedeng malamya-lamya na pasahan sa United States. Ang kailangan gawin ng USA dito, takbuhan at tambakan agad tong Germany. At asahan natin na magkocontrol ng pace ay itong sila Tyrese Haliburton at Jalen Brunson. Take care of the ball. Para naman sa kampo ng Germany, sa tingin ko ang dapat mindset nila dito ay more on the defensive mindset kesa sa offensive mindset. Dahil sa tingin ko mas kailangan nilang pagtuunan ng pansin kung papaano nila pipigilan ang US kesa i-outscore ito. At tingin ko din, defensively, kaya naman nilang i-match ang United States. Isa sa kailangan i-take advantage ng Germany ang 14 turnovers per game ng United States dahil itong Germany naman ay number 4 pagdating sa steals, averaging 9 steals per game. Karugtong naman ito, itong Germany meron lamang 11 pass break points per game. Kaya kailangan at importanteng alagaan nila ang bola kontra dito sa United States. Isa pang kailangan gawin ng Germany defensively ay control the boards. They grabbed 77% of their defensive rebounds at nililimit lamang nila ang mga kalaban nila sa 8 offensive rebounds per game. Kaya asahan natin yung mga bigs ng Germany tulad ni Daniel Theis, Mo and Franz Wagner at itong si Isaac Bonga na talagang magbabox out at babantayan ang bawat rebound para sa Germany. X factors. Usually kapag sinasabi nating X factors, yan yung mga players na kailangan talaga mag-step up and usually ito yung mga hindi natin inaasahan. Pero sa larong ito, iibahin natin ang ating mga X factors. Dahil sa United States, ang X factor ko ay itong si Anthony Edwards. Prior to their game versus Italy, umiscore nga siya ng 13 points or more in 5 of their 6 games. Pero kontra Italy, 3 points lamang ang iniscore niya at hindi katanggap-tanggap yon sa player katulad ni Anthony Edwards na isa sa mga forerunners para maging MVP ng tournament na to. Sa kampo naman ng Germany, si Dennis Schroeder ang kailangan mag-step up para sa kanila. At tulad din ni Edwards, 5 out of his 6 games, at least 13 points yung kanyang na-score. Pero against Latvia, he only scored 9 points in 4 of 26 shooting. Kung ganyan ang magiging performance niya kontra United States, asahan nating iiwanan sila ng USA. Dahil magiging importante ang kanyang contribution sa laro na to, mapa playmaking man, defense, or scoring. Prediction time! Sabi nga nila, bilog ang bola. Pero meron talagang mga pangyayari o meron talagang mga teams na hindi mo kayang kontrahin. With that said, ang mananalo sa larong ito sa tingin ko ay ang Team USA. Dahil maliban nga kay Ant-Man, nagsisimula ng magparamdam itong si Mikal Bridges at si Paolo Banchero. Yung lineup ng United States ay too hot to handle para dito sa Germany. Kaya sa tingin ko, USA pa rin ang mag-a-advance sa finals. Sino sa tingin nyo ang mananalo sa larong ito? At kung United States ang pinili nyo, ilan kaya ang magiging lamang nila kontra Germany?
Comment your answers below at abangan nyo ang aking magiging FIBA World Cup Finals review. So yun lang muna. I'll see you dun sa video ko. Peace!